Ready na ba ang inyong budget para sa panghanda sa Pasko at Bagong Taon? Abay, sabi ng Agriculture Department, walang dapat ipag-alala dahil matatag ang presyo at supply ng agricultural products. Yan ang ulat ni Merla Lesboras. Tiniyak ng Department of Agriculture na magiging stable ang supply at presyo ng mga agricultural commodities sa bansa hanggang sa pagtatapos ng taon. Sa pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food, siniguro ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na personal niyang binabantayan ang produksyon at bentahan ng mga agri-products sa bansa para hindi na maulit pa ang mga insidente ng paglobo ng presyo tulad ng nangyari sa sibuyas nitong 2022. I confirm that the price of sibuyas pula today is 140 today, and sibuyas puti is 110. And I'm closely monitoring this, and we will do action para hindi na mangyari yung nangyari noong nakaraang taon. Ang magandang balita pa, sabi ng DA, tumaas ang produksyon ng bigas sa bansa at makakaasa ang publiko na mananatili ang maayos na supply at presyo ng bigas hindi lang ngayong 2023 kundi hanggang sa unang quarter ng 2024. Mr. Chair, for well-milled, 48 pesos po yung ina-expect natin. And then for regulars, ang ano po natin is about 41 to 43 pesos per kilogram. So contrary to the report na tumataas ang farm gate at we should expect coming from a farmer group na meron information na tumataas ang farm gate, we are supposed to expect higher prices. We just would like to inform this honorable body, Mr. Chair, that as of to date, more than 95% were already harvested, and majority of these harvests were bought an average of between 20 to 23 pesos per kilogram, which is much lower than yung natitira na lang po ngayon ay karamihan po ito yung, which is a natural phenomenon, na pag konti na lang po yung harvest na natitira, nag-aagawan na po yung mga traders. Sabi ni Secretary Laurel, bagamat marami pa ring hamon sa sektor ng agrikultura ngayon, makatitiyak ang publiko na isa-isa na nila itong tinutugunan. We are given marching orders from the President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. to increase the productivity of our agricultural sector. And this shall be the goal of the department with the invaluable help of our legislators. Gate naman ng mga mambabatas, hindi nila tatantanan ang mga isyu sa agrikultura para na rin sa kapakanan ng bawat Pilipino. Tututukan pa rin ng Kongreso yung presyo ng bilihin para po sa ating mga consumers. And at the same time, keeping in mind our farmers, yung kanilang kita. So ito na po, asahan po natin lahat, periodically, we will be doing this. Pagtitiyak ng mga mambabatas, patuloy ang kanilang pagtutok sa sitwasyon sa iba't ibang sektor para masiguro na walang maiiwan sa ating mga kababayan. Mela Lesboras para sa Bayan.